tulad ng kamatayan. Subalit nangyari iyon upang huwag kaming manalig sa aming sarili, kundi sa Diyos na muling bumubuhay sa mga patay. Iniligtas niya kami sa malagim na kamatayan at patuloy na ililigtas. Kami umaasa rin sa patuloy niyang kaming ililigtas sa tulong ng inyong mga panalangin. Sa gayon, marami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa pagpapala niya sa amin bilang tugon sa panalangin ng marami. Amen. Okay, batay sa binasa natin sa 2 Corinto, chapter 1, verse 8 to 11. Ang title ng preaching natin ngayon ay huwag kang magtiwala o manalig sa iyong sarili. Amen? Huwag tayong magtiwala. Kahit na tayo may mga problema, magtiwala tayo sa ating Panginoon. Hindi sa sarili natin. Kaya tayo narito kasi nga nagtitiwala tayo sa ating Panginoon. Kahit na may mga problema pa tayong dinaranas, umaasa tayo sa ating Panginoon, natutugunin tayo ng ating Panginoon. Balik tayo dito. Nang likayin ng ating Diyos, yung tao, sinabi niya dito na, kay Adan niya sinabi, ang sabi niya, Adan, maaari mo kainin ang lahat ng bagay sa mga bagay dito, pero huwag mong kakainin ang pinagbabawal ng bungang kahoy. Bakit kaya niya sinabi yun ng ating Panginoon? Masasabi ba natin na ng ating Panginoon ay madamot ba ang ating Panginoon kung iisipin natin na pinagbawal ni Adan, ng Diyos si Adan na kainin ang pinagbabawal ng bungang kahoy? Ang Diyos ay hindi madamot. Huwag natin isipin ang ating Panginoon ay madamot. Biruin nyo, nang likain ng ating Panginoon ang Diyos, bago niya likain ang tao, inuna niya muna yung mga bagay-bagay. Pinagkaloob niya yung halaman, lahat ng mga hayop, lahat ng yan inuna niya bago ang tao. So ibig sabihin, hindi natin masasabing madamot ang Diyos. Alam ng Diyos kung ano kailangan ng tao, kaya inuna niya yung pangangailangan muna ng tao. So lahat tayo, minsan iniisip natin na ang ating Panginoon ay napakadamot kasi nga, hindi tayo tinutugon ng ating Panginoon. Pero ang totoo, alam ng Panginoon kung anong kailangan natin. Tayo lang naman ang nag-iisip na madamot ang Panginoon. Kasi nga, ang problema ng tao, wala pa yung problema, inuumpisan na niyang problemahin. Ganon ang kalaki ang problema ng tao. Na-expand pa, may problema na siya. Pero ang Diyos nakahanda na ang lahat para sa tao. Kaya nga ang Panginoon, inihanda niya ang lahat ng bagay bago niya nilikha ang tao para hindi na mahirapan ang tao. Para hindi na siya problema pa. Pero ang tao, siya lang mismo gumagawa ng sarili ng problema. Ganyan ang tao sa mundong ito. Kaya nga ang Panginoon, hindi porke na hindi tayo tinutugon, iisipin natin na madamot ang Panginoon. Ang ating Panginoon ay perfect timing lagi kung tumugon sa ating lahat. Kung ano man ang problema na meron tayo, alam ng ating Panginoon. Alam niya kung anong pangangailangan natin. Isipin niyo mabuti. Nung likain ng Diyos yung bagay-bagay sa mundong ito, inuna niya yun. Nung nilikhahan niya si Adan, nauna ba si Eva? Si Adan muna, di ba? Pero, hindi sinasabi ng Biblia na nagdasal si Adan o humiling si Adan na bigyan siya ng babae. Ang Diyos mismo ang nakakita kay Adan na walang kapares si Adan. Hindi tumutugma sa lahat ng nilikha niya. So, lilikha ako ng isang babae para sa kanya na makakatuwang niya. So, ibig sabihin lang nun, God provided. Amen. Hindi mo na kailangan magsalita, hindi mo na kailangan pang humiling, God provided. Dahil alam ng Panginoon, nakikita ng ating Panginoon kung anong kailangan mo. Kaya lang, ang tao, kung anong kailangan niya, sinasabi niya. Dahil yun ang nasa puso niya. Pero ang tao, hindi siya makapaghintay sa lahat ng mga hinihiling niya. Kaya yun ang malaking problema sa tao ngayon. Hindi sila nagtitiwala sa Panginoon. So, ang topic natin ngayon is pananampalataya. Last week is pananampalataya. So, ito yung second chapter ng preaching para sa pananampalataya. Kilala kayo ng Panginoon. Kilala tayo ng ating Panginoon. Bakit ko nasabi? Ang Diyos mismo ang lumikha sa atin.
Nilikha tayo ayon sa kanyang larawan. So, ang ating Panginoon, alam niya kung ano ang kailangan mo. Alam niya kung kailan ka mahina. Alam niya kung kailan ka masaya. Alam niya kung kailan ka malakas. At alam niya kung kailan ka malungkot. Lahat ng yan ay alam ng ating Panginoon. Wala tayong maitatago sa harapan ng Panginoon. Dahil ang Panginoon ay nakabantay lagi sa atin. Ang Panginoon, tinitignan lang tayo ng ating Panginoon sa bawat pamumuhay natin. Kasi nga ang ating Panginoon ay nilikha tayo ayon sa kanyang larawan. Biruin nyo, nung nilikha ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan, sinabi ng Diablo sa kanya, sabi lang ng Diyos yan sa iyo, kapag kinain mo yan, magiging katulad ka ng Diyos. Although na tayo nagmula sa ating Panginoon, ando na yung karakter natin na mula sa Diyos. Ibig sabihin, nasa inyo na ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Nasa inyo na ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Hilingin ninyo ang anumang bagay na anuman sa aking pangalan at ito'y pagkakalob sa inyo. So, ibig sabihin, nasa inyo na yun. Ibinigay na sa iyo ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, dadayain ka ng demonyo katulad ni Adan at Eva. Si Adan at si Eva, sinabi sa kanya, kapag kinain mo yan, magiging katulad ka ng Diyos. So, nagdalawang isip si Adan at Eva, oo nga no, parang napakasarap maging katulad ng Diyos. Pero hindi nila alam, yung karakter ng Diyos ay nasa kanila na. So, ang ginawa, ang gusto ng Diablo, ihiwalay mo lang ang sarili mo. Ikaw mismo mamumuhay sa sarili mo bilang katulad ng Diyos. Ganon din tayo. Ibinigay na sa iyo ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, pero namumroblema ka pa rin. Sineseparate mo ang sarili mo sa Diyos. Sineseparate mo sa pamagitan ng pag-aalala mo. Although may binigay na sa iyo ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, hindi mo na kailangan mag-alala pa. Nasa iyo na ang lahat, ang Diyos. Kaya nga, isinulat sa Biblia kung paano nilikha ang mundo. Ibig sabihin, kung ano ang sa Diyos ay siya rin sa iyo. Pero ang mas matindi rito, kung ano ang kaharian ng Diyos, sa iyo rin ang kaharian ng Diyos. Amen. Ganong katindi ang ibinibigay sa iyo ng ating Panginoon. So, anong po problemahin mo? Ang problema, ikaw lang. Hinihiwalay mo ang sarili mo. So, huwag nating hiwalay ang sarili natin. I-accept natin. Kumbaga sa tunay na pamilya, tunay kang anak, pero iniisip mo, ampon ka. May ina ka, pero hindi ka umaasa sa iyong magulang. Meron ka ba nakita na isang batang maliit na hindi umaasa sa kanyang mga magulang? Natural ang bata iaasa sa kanyang mga magulang. Dahil doon tayo nagmula. Nagmula tayo sa ating Diyos. So umasa tayo sa ating Diyos. Huwag kayong umasa sa inyong sarili. Kaya nga sabi, kung paano tinukso si Adan at si Eva, ganon din ang pagkakatukso na nangyari kay Satanas. Sa sarili niya mismo, gusto niya maging katulad ng Diyos. Kaya namuhay siya na laban sa Diyos. Hindi natin napapansin na sa bawat pag-aalala natin, nagiging laban tayo sa Diyos. Gusto nating mamuhay, kontrolin ang sarili natin, kontrolin ng Diyos. Gusto nating maghari sa sarili natin. So ang Diyos mismo, ang nais niya, siya yung controller. Siya yung magkocontrol sa buhay natin. Hindi tayo magkocontrol sa Diyos. Kaya nga, ang Diyos ang lumikha sa atin, hindi ang taong lumikha sa Diyos. Alalahanin niyo yan. Kaya nga, ang tao, hindi niya alam sa mga bagay-bagay na nangyayari sa kanya na ito ba'y kalooban ng Diyos, ito ba'y hindi kalooban. Pero para sa tao, ang lahat ng bagay na nangyayari sa pagsubok ay hindi kalooban ng Diyos. Lahat ng problema hindi kalooban. Pero sinasabi ko sa inyo, bakit ina-allow ng Panginoon ito? Kasi kilala kayo ng Panginoon. Nilikha kayo ng Panginoon, ang bawat isa sa inyo, alam niyo ba? Ang bawat isa sa inyo, sineperate na ng Panginoon. Hindi na kayo taga-sanlibutan. Kayo is very special sa harapan ng Panginoon. Very special kayo sa harapan ng Panginoon. Alam niyo kung bakit? Kasi iniingatan lang kayo ng ating Panginoon. Sa pamagitan ng mga pagsubok na yan, nakikita ng Panginoon kung sino talaga ang mga tunay na anak niya. Ang sabi ng Panginoon sa huling araw,
Sabi niya nga sa kanyang talinghaga, sa mga hasik. Ang sabi niya, pumunta siya sa kanyang amo. Di po ba yung mga itinanim mo lang ay mabubuting mga halaman? Bakit may tumubong mga binhi dito ng mga damo? Ang sabi niya, yung masasamang kaaway ang nagtanim yan. Pero hayaan nyo lang. Sabi niya, bubunutin na po ba namin? Huwag muna nyo yung bubunutin. Hayaan na lang muna nilang kapwa sila tumubo. Pagdating ng anihan, dun sila bubunutin. Ihihiwalay sila. Ganun ang ginawa ng Panginoon. Although na nandito tayo sa mundong ito, dumaranas tayo ng pagsubok. Lahat ng yan ay pagsubok sa buhay natin para makita ng Panginoon kung sino nga ba sa inyo yung tunay at karapat-dapat na magiging bahagi sa karin ng langit. Labanan ng mananampalataya dito sa mundong ito. Itong mundong ito ay ground lang para tayo ay mag-exercise sa pananampalataya. Bakit inaalaw ng Panginoon yan? Tingnan ninyo, yung mga tao sa salibutan. Ang mga tao sa salibutan, iisipin natin, bakit kaya lahat ng bagay nasa kanila na nakukuha nila lahat ng gusto nila? Wala naman silang pananampalataya. Bakit nakukuha nila lahat ng mga bagay na meron sila? Pero, bakit tayo? Mayroon tayong pananampalataya. Bakit? Parang napaka-unfair naman para sa atin na sabi ng Panginoon, humiling ka sa kanyang pangalan, ipagkakaloob sa atin ng ating Panginoon. Pero, ang sabi ng ating Panginoon, pinagpapala ko rin naman ang mga masama at mabuti. Nagpapaulan ako para sa kanila. Pero isipin niyo mabuti. Sa Diyos ba galing ang pagpapala para sa salibutan? Yung mga mayayaman ba? Yung mga nananalo sa loto? Yung mga gumagawa ng masama para sila yumaman? Masasabi ba natin na yun ay pagpapala ng Diyos? Hindi galing sa Diyos yun. Dinadaya lang kayo ng demonyo. Dahil ang sabi rin ng Diablo, nung kasunod ng ating Panginoong Jesucristo, ang sabi niya, ipinakita sa kanya lahat ng kaharian at kayamanan sa daigdig na ito. Anong sabi ng Diablo sa kanya? Lumuhod ka sa akin at sumamba. Lahat ng yan ibibigay ko sa iyo. Lahat ng kayamanan sa mundong ito. Pero ano sagot ng ating Panginoong Jesucristo? Satanas, lumayas ka. Ang Panginoon, siya lamang ang dapat mong sambahin. Siya lamang ang dapat mong paglingkuran. Amen. Which is, isang Diyos lang ang dapat nating sambahin. Pero anong sabi ng Diablo kay Adan at Eva? Magiging katulad ka ng Diyos. So, ibig sabihin, isa lang ang Diyos na dapat nating sambahin. Hindi pwedeng maging dalawa ang Diyos. Hindi pwedeng si Satanas, hindi pwedeng tayo, kundi ang Panginoon lamang ang Diyos. Amen. So, kanino nagmumula yung mga pagpapala sa salibutan? Sabi ng Diablo, ibibigay ko lahat ito sa iyo kung sasamba't luluhod ka sa akin. Pero kung sa Diyos ka sumasamba, ibibigay ba sa iyo ng Panginoon yan? Hindi. Hindi i-allow ng Panginoon. Hihiling ka ba sa Panginoon? Lord, gabayan mo ako. Pupunta ako sa bangko, magnanakaw ako. I-allow ba ng Panginoon yan? Hindi i-allow ng Panginoon yun. Lord, panalunin mo ako sa loto. Mamamahagi ako ng tulong. I-allow ba ng Panginoon yun? Hindi i-allow ng Panginoon yun. Pero kung sasabihin mo, Lord, maglilingkod ako sa iyo. Amen. I-allow ng Panginoon yun. Amen. So, isipin niyo mabuti kung timbangin niyo. Kung yan ba'y galing sa Diyos o galing kay Satanas. Hindi lahat na nakikita niyo sa sanlibutan, hindi lahat ng mga pinagpapala ay galing sa Diyos. Tignan niyo muna kung paano kumilos ang Diyos sa buhay nila. Baka yumayaman sila dahil sa sugal. Yumayaman sila sa illegal. Yumayaman sila dahil sa pautang sa 5-6. Yan ba'y kalooban ng Panginoon? Hindi kalooban ng Panginoon yan. Tingnan ninyo. Nung tinanggap ninyo ang ating Panginoon, mas tumindi ang mga problema sa buhay. Nung wala ka sa Panginoon, lahat ng gusto mo nakukuha mo. Lahat ng kasalanan nagagawa mo free. Pero nung tumanggap ka sa Panginoon, Lord, tulungan mo ako. Walang katugunan ng Panginoon. Para bang mawawalan ka na ng pag-asa? Maghihintay ka pa ng matagal bago ko katugunin ng Panginoon. Minsan nga, hindi ka tutugunin ng Panginoon. Ganon. Ay yung pinagkaiba ng pananampalataya sa Panginoon. Pero, isipin natin, Lord, bakit kaya?
Anong reason? Nung nasa salibutan ako, nakukuha ko ang gusto ko. Ngayon nasa harapan mo na ako, naglilingkod na ako sa'yo. Doon naman ako mas nahirapan. Anong dahilan, Lord? Ang dahilan, eto. Ang sabi ni Apostol Paul, mga kapatid, sa tekstong binasa natin, mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang mga kabighatiang dinanas namin. Ang mga ang binanggit. Ibig sabihin, hindi isa. Ang mga. Ano yung mga na yun? Ang sabi niya, napakabigat ng aming dinanas. Ano pat akala namin mamamatay na kami para kaming hinahatulan ng kamatayan. So yung ang mga yun, ang dami. Ang daming problema. Pero yung problema hindi basta-basta. Napakabigat. Yun ang sabi ni Apostol Paul. Napakabigat ng mga kabighatian dinanas namin para silang pinapatay. So tayo, problema lang natin, napakaliit, para na tayo namamatayan. Para na tayong pinapatay. Pero si Apostol Paul, napakadami ang mga pinapatay sila dahil sa pangangaral ng magandang balita. Tayo, para tayong mga bata na bigay mo na sa akin yan. Ganon tayo sa pananampalataya sa Panginoon. Pero bakit inaalaw ng Panginoon yung mga problema? Bakit inaalaw? Dito natin malalaman kung bakit tayo inaalaw ng Panginoon sa napakaraming mga problema. Ito ang sagot ng ating Panginoon. Subalit nangyari yun upang huwag kaming manalig sa aming sarili, kundi sa Diyos na muling bumubuhay sa mga patay. Amen. Yun ang dahilan kung bakit kayo binibigyan ng mga problema sa buhay ninyo. Inaalaw ng Panginoon yung mga pagsubok na yan para hindi kayo magtiwala sa inyong sarili. Yan ang gusto ng Panginoon. Mula kay Adan hanggang sa panahon ito, walang ibang Diyos kundi ang Diyos. Hindi magbabago, isa lang ang Diyos. Hindi pwedeng 2, 3, 4, isa lang ang Diyos. Ang lumikha ng lahat ng bagay. Ang Panginoong Jesucristo lang. Amen. Siya lang ang Diyos. So isipin ninyo, minsan, nagmamalaki tayo. Minsan, iniisip natin yung achievement natin sa sarili lang natin. Oh, dahil sa akin, lumago yung buhay namin. Nakatulong ako sa pamilya ko. Kayong lahat, pinagpala dahil sa akin. Hindi. Ang Panginoon mismo nagpapala. Ginagawa ng Panginoon, inaalaw niya yung mga problema sa buhay niyo para hindi kayo maging mataas. Minsan, nag-iisip tayo ng mga bagay for the future, nag-iipon tayo ng maraming pera, nag-i-invest na tayo. Pero anong gagawin ng Panginoon? Kung anong in-invest mo, doble, darating sa iyong problema. Para lang pugutin ka niya, pabalik sa Kanya. Pumunta ka rito. Pumunta ka rito, magpaliwanagan tayo. Iisa lang ang Diyos. Bibigyan ka ng pagsubok ng Panginoon. Para maunawaan mo mabuti na hindi ka dapat umasa sa iyong sarili. May Diyos kang kinikilala. Amen. May Diyos. So sa paglakad mo na mag-isa lang, alam ng Panginoon na mapapahamak ka, mapupunta ka ng impyerno. Kaya nga sabi niya ng Diyos kay Adan, Adan, kapag kinain mo yan, mamamatay ka. Yun pa lang, pinagbabawalan ng Panginoon. Alam niya na mamamatay ang tao kung aasa siya sa kanyang sarili. So huwag kayong umasa sa inyong sarili. Kung may mga problema kayo, isipin ninyo, ang Panginoon nakikita niya na nagmamataas ka na. Kung may mga pagsubok man na dumaranas sa inyo, alam ng Panginoon, may ginagawa ka na nagpaplano ka ng isang bagay na kayo'y nagmamataas. Lumalayo ka na sa Panginoon. Tingnan niyo ang Torre ng Babel. Ang Torre ng Babel, itinayo ng mga Israel. For the sake of magkaroon sila ng safety. Para hindi na the more na mataas ang pader, may hirapan sa kupin. Yung Israel. So ginawa nila, nagtayo sila ng pader na napakalaki. Napakataas. Sabi na, magtayo tayo ng pader hanggang langit. Anong sabi ng Diyos? Nagkakaisa na sila. Napakagandang tingnan, di ba? Nagkakaisa sila. Pero, dahil sa pagkakaisa nila, wala na silang tiwala sa Diyos. So, anong ginawa ng Diyos? Ginawa niya,
Binigyan sila ng mga kanya-kanyang lingwahe para hindi sila magkakaintindihan at nagkahiwa-hiwalay silang lahat. Ang gusto ng Panginoon, kahit na nagpaplano ka, sa Diyos ka pa rin magtiwala. Amen. Hindi sa iyong sarili. Yun ang nais ng Panginoon. Amen. So sa lahat ng mga pagsubok sa buhay natin, magtiwala kayo sa Panginoon, ang Panginoon ang bahalang tumugon sa inyo. Amen. Katulad ni Pablo, pinapatay na siya pero still buhay pa rin siya. Kasi yun, ang nais ng Panginoon, magtiwala ka sa akin. Kahit tabak pa yan, hindi kita pababayaan. Tingnan niyo si Marco. Dahil sa pananampalataya, still buhay pa rin siya. Amen. Still recover siya. Amen. Ako, ipinanganak ako, may sakit. Napakalaki ng ulo ko. Ang buhay ko lang ay 9 years old, pero still buhay pa rin ako. Dahil kung ang kalooban ng Panginoon, mabubuhay ka, mabubuhay ka. Amen. Ang Diyos ang lumikha sa ating lahat. Siyang may hawak ng buhay ng kamatayan. Hindi ka mamamatay, hindi ka maaano kung kalooban niya. Kapag tinawag ka niya, tatawagin ka na niya. Isipin niyo mabuti, magtiwala kayo sa Panginoon. Ang pangako ng ating Panginoon para sa atin ay pangako niya. Hindi niya tayo pababayaan. Dahil mahal tayo ng Panginoon. Amen. Mahal tayo ng Panginoon. Ganun kalaki ang pag-ibig niya para sa atin. The more na dumaranas ka ng matinding pagsubok, the more na lumapit ka sa Panginoon. The more na lumapit ka. Alam niyo, naniniwala ba kayo na walang problema ang tao? Amen? Isa lang ang problema ng tao. Naniniwala ba kayo? Walang problema ang tao. Pero, isa lang ang pinaka-problema nila. Yung walang pananampalataya. Walang problema ang tao. Totoo lang. Sinabi ko na sa inyo kanina, bago likhain ng tao, nilikha niya na lahat ng bagay na kailangan ng tao. So, walang problema ang tao. Ang problema niya, wala siyang pananampalataya. Isa lang ang problema niya, matindi. Yung walang pananampalataya na magdudulot ka rin ng kamatayan sa impyerno. Hindi lang sa buhay na ito, kundi sa impyerno. Yun ang pinaka-problema ng isang tao. Isa lang. Pero inyo, isa lang ang problema natin, hindi pa natin masolusyonan. Iniisip natin, napakarami natin problema, ang dami, hindi masolusyonan. Pero isa lang naman ang sagot dyan. Wait, manampalataya ka lang. Lahat yan, resolve ba? Amen. So, yun ang pinakamalaking problema ng isang tao. Kumbaga, 1 plus 1, iisipin mo pa kung ano magiging sagot. Ang dali, 2. Pero maghahanap ka pa ng formula para magkaroon ka ng kasagutan. Isipin nila, 1 plus 1, 11. 1 plus 1, 3. Ang daming formula na iisipin pa ng tao para lang ma-resolve ang kanyang problema. Pero isa lang naman ang formula. Manampalataya ka sa Panginoon. Amen. Yun lang. Kasagutan na para sa atin. Kaya nga nung nilikhahan ng Diyos ang tao, ipinrovide na niya lahat. Alam ng Diyos kung paano kahina ang tao. Kaya nga gagawin na niya lahat. Ganyan ang magulang para sa atin. Kaya nga magtiwala tayo. Balikan natin yung talinghaga ng ating Panginoon last week. Kung natatandaan niyo, yung talinghaga ng isang mayaman na binigyan yung kanyang mga alipin ng 5,000. 2,000, 1,000 na salaping ginto. So dito naman, ihahalimbawa natin yung buhay natin. Imbis na pagpapahala yung binigay dito, gawin naman natin problema. Halimbawa lang ha. Halimbawa lang para sa mga nanonood na may alam sa salita ng Diyos. Halimbawa na hindi ko dinadagdagan ng salita ng Diyos. Kundi halimbawa lang. Halimbawa lang, merong isa sa inyo na tumanggap ng 5 problema. Amen, Gianna. 5 problema. So, yung 5 problema na yun na tumanggap. So, example natin si Sister Gia. Sister Gia tumanggap ng 5 problema. Kahit na tumanggap siya ng 5 problema, ang sabi niya, Lord, nangangako ako sa iyo. Maglilingkod pa rin ako sa iyo. Kahit na tumanggap ako ng maraming mga problema, 5 yan. Magpapatuloy ako sa paglilingkod sa iyo. Pero sa paglilingkod niya, binigyan pa siya ng 5 problema. 10 na yung problema niya. Pero nangako pa rin siya sa Panginoon na maglilingkod ako sa Panginoon. Si Sister Tina, meron siyang 2 problema, binigyan siya. Tumanggap din siya ng 2 pang problema. Sabi nilang 2, mangangako kami na maglilingkod pa rin kami sa iyo, Panginoon. Ano sabi ng Panginoon sa kanila? Sabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting lingkod. Sabi niya, halika, makihati ka sa aking kagalakan, maging tapat ka.
Naging tapat ka sa kakaunting halaga, kaya gagawin kitang tagapamahala ng malaking halaga. Imbis na yung 10 problema at 4 na problema, hinigitan pa ng Panginoon. Amen. Mas matindi pa yung pagpapala sa kanila na ibinigay ng Panginoon kaysa sa mga problemang ibinigay sa kanila. Kasi nga, naging tapat sila sa Panginoon. Hindi sila nawala ng pag-asa, naging tapat sila. Pero yung tumanggap ng isang problema, ano sabi niya? Panginoon, alam ko kung kayo mahigpit at pinipitas ninyo ang bunga na hindi niyo itinanim at inaaniin ninyo ang hindi ninyo inihasik. Natakot po ako kaya ibinaon ko sa lupa ang inyong salapi. Ganun tayo, di ba? Kapag may problema lang tayo, oh Lord, hindi mo kalooban to. Naniniwala ako, hindi mo kalooban to. Biruin nyo, kapag dumating ang problema, sasabihin natin, Lord, kilala kita. Hindi mo kalooban to. Pagdating sa problema, hindi kalooban ng Panginoon. Pagdating sa pagpapala, hey, thank you Lord. Alam ko, kalooban mo ito. Biyaya ito kalooban mo ito. Kalooban mo ito, Lord. Pero pagdating sa pagsubok, sasabihin ng isang mananampalataya, hindi kalooban ng Panginoon. Kilala ko ang Panginoon. Kaya nga sabi ng tumanggap ng isa lang, kilala kita Panginoon, inaasik mo. Yung mga hindi mo ihinasik. Ibig sabihin lang nun, kahit kilala natin ang Panginoon, ayaw natin kumilos kasi iniisip lang natin, hindi kalooban ng Panginoon. Hindi natin ina-accept yung bawat pagsubok na dumarating sa buhay natin. Nagiging tamad tayo. Kaya nga sabi niya, kunin ninyo sa Kanya ang 1,000 salaping ginto at ibigay sa may 10,000 salaping ginto sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa. At mananagana, ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa Kanya ay kukunin pa. Biruin niyo yun. Yung isang mananampalataya, umaasa siya na magkakaroon siya ng buhay na walang hanggan. Dahil lang sa pagsubok na yun, hindi siya nagtitiwala sa Panginoon. Umaasa siya na magkakaroon pa siya ng buhay na walang hanggan. Pero kahit yun, ay aalisin sa kanya ng Panginoon. Kaya nga sabi ko sa inyo, yung pananampalataya niyan, hindi lang sa buhay dito sa lupa, kundi magkakaroon din yan ng epekto para sa inyo na mapupunta kayo ng impyerno. Dahil wala kayong pananampalataya sa ating Panginoon. Yun ang sinasabi sa inyo. Tignan ninyo. Iisipin ng isang tao na hindi kalooban ng Panginoon to. Especially para sa mga tao sa salibutan. Sa mga tao sa salibutan, kapag sila'y binigyan mo ng payo, sasabihin lang nila, ayoko. Gusto ko ibigay mo sa akin ng nais ko. Ang mga tao sa salibutan, kapag sila may mga problema, sisikapin nilang masolusyonan to. Batay sa mga problema na meron sila. Pero, pag sisikapin nila iyon, kahit na magbigay ka sa kanila ng payo, kapatid, halika rito, magsimba ka, para masolusyonan ang problema mo. Hindi yung tatanggapin ng tao sa salibutan. Ang gusto ng taga-salibutan, kung anong problema niya, yun ang bigay mo. Kapag problema niya ay pera, pera ang ibibigay mo. Dahil yun ang alam nila. Pero kahit mga mananampalataya, kapag tayo may problema, ang Panginoon ang hanapin natin. Hindi yung solusyon. Dahil ang isang solusyon na kailangan natin ang Panginoon. Ang Panginoon maggagawa ng solusyon, hindi tayo ang gagawa ng solusyon. Ang Panginoon mismo. Ang problema natin, yung paglapit sa Panginoon. Hindi paglapit kung paano natin masusolusyonan ang problema. Yun ang dapat nating makita. Pero, ang problema dito, ang isang Kristiyano, na kapag siya'y tinutuwid, ayaw niya. Ayaw ng isang Kristiyano na siya'y tinutuwid. Kapatid, idalangin mo yan sa Panginoon. Lumapit ka sa Panginoon. Sa Panginoon mo idulog yan. Ayaw niya. Kaya nga, sabi ng ating Panginoon, huwag ninyong ibigay sa mga aso ang bagay na banal. Huwag niyong ibigay sa kanila. Baka pagkatapos ay kayo pa ang balingan at sakmalin nila. Huwag ninyong ihagis sa baboy ang inyong mga perles sapagkat yuyurakan lamang nila ang mga iyon. Ganon ang taong walang pananampalataya. Kahit na mag-share ka pa sa kanya patungkol sa salita ng Diyos, bagay na magbibigay sa kanya ng kaliwanagan sa kanyang problema, ayaw niya. Kasi nga wala siyang pananampalataya. Ganyan ang tao. Payuhin mo man siya ng payuhin pero hindi niya yun papakinggan. Sasabihin lang ng isang mananampalataya sa iyo, alam ko na yan. Alam ko na yan ang sinasabi mo eh. Alam ko na yung mga bagay na iyan. Pero alam nyo,
Yung mga taong hindi tumatanggap ng payo. Ano sabi ng Panginoon? Ang sumusunod sa payo ay mananagana. At mapalad ang taong kay Yahweh ay nagtitiwala. Amen. So, second option ng Panginoon para matugunan ang inyong problema, gagamitin niya ang isang tao para magkaroon ka ng kaliwanagan sa iyong problema. Kung ang spiritual mo ay problema, nandiyan ang isang tao na gagamitin ng Panginoon para ikaw ay matulungan sa problema mo. Ganun ang Panginoon. Pero ang problema ng isang Kristiyano, ayaw niya tumanggap ng payo. Ayaw tumanggap ng payo. Tignan niyo yung kwento ni Cain at ni Abel. Si Cain at si Abel ay naghandog parehas. Si Cain ay naghandog ng mga pagkain sa bukid dahil siya ay maghahasik. Yun ang trabaho niya. Pero si Abel ay naghandog siya ng isang alay na pinataba. Matabang hayop. Ibinigay niya yun sa Panginoon. Pero ang kinalugdan ng Panginoon ay si Abel. Si Cain ay hindi niya kinalugdan. So ano nangyari? Nagalit si Cain. Hindi maipinta yung mukha ni Cain. Ano sabi ng Diyos? Anong nangyari sa iyong mukha? Pag di maipinta yung mukha mo. Yun ang nakita ng Diyos sa kanya. Kasi nga, hindi kinalugdan yung handog niya. So, sabi ng Diyos, kung mabuti ang ginagawa mo, dapat ka magsaya. Kung masama naman, ang kasalanan ay tulad ng mabangis na hayop na lagi nag-aabang upang lapain ka. Nais ito paghariin ka, kahit kailangan mapaglaban mo ito. Ganyan ang tao. Pag pinagpapayuhan siya, yung Kristiyano mismo, siya pa yung galit. Baka lapain ka niya kapag sinabihan mo siya ng ganyan-ganyan. Ang nais ko sabihin sa inyo, dito, pinapakita ng Panginoon, hindi porke na si Cain ay magbubukid. Dapat alam niya kung anong ihahandog niya sa harapan ng Panginoon. Alam niya kung ano dapat niyang ihahandog. Hanapin niya yung tamang, perfect handog sa Panginoon. Yun ang nais ng ating Panginoon. Kaya ako sinasabi ito sa inyo, sa pagsamba natin. Sa pagsamba natin, alam ko na may kanya-kanya tayong mga problema. Alam ko na may kanya-kanya tayong mga pagsubok. Hindi pare-parehas yung pagsubok natin. Pero lahat tayo dumaranas ng mga pagsubok. Ang nais ko sabihin sa inyo, sa inyong ministry. Sa inyong ministry, dapat alam niyo kung paano kayo maghahandog sa Panginoon. Ito yung tinatawag na pananampalataya. Kahit na may problema ka, iiwan mo iyan. Basta araw ng linggo, ministry ko. Gagawin ko ito para sa Panginoon. Amen. Yun ang tinatawag na pananampalataya. Biruin ninyo, dapat ang bawat isa sa atin nakapokus sa dugo ng ating Panginoon. Tignan niyo si Cain. Bakit hindi tinanggap ang kanyang hain? Naghandog siya ng mali. Mali ang kanyang hain. Ito, sinasabi ko ito sa inyo. Worship leader ka, drummer ka, gitarista ka, choir ka. Wala yan kinalaman sa Panginoon. Ibinigay yan ng Panginoon. Bakit niya ibinigay yan ng Panginoon? Para makalapit ka sa Kanya. Way ng Panginoon yan para makalapit ka sa Kanya. Hindi way yan ng Panginoon na gamitin mo yan as a talent. Katulad ni Cain, siya'y magbubukid. Ang ginawa niya, dahil talent niya magbubukid, kumuha siya ng mga prutas o mga gulay, inihandog niya sa Panginoon. Hindi naging kalugod-lugod sa Panginoon yun. Pero si Abel, siya ay nag-aalaga, pastor siya, inihandog niya yung hayop na buhay. Inihandog niya yung dugo doon. Buhay mismo. Tayo, hindi porke na worship leader ka, gagawin mo lang yung pagiging worship leader mo. Hindi porke na drummer ka, drummer lang yung gagawin mo. Dapat hanapin mo yung purpose kung bakit mo ginagawa yan. Yung dugo ng Panginoong Jesucristo. Bakit mo ginagawa yan? Isipin mo, alalahanin mo ang Panginoon habang tumutugtog ka, habang nagigitara ka, habang umaawit ka. Isipin mo yung dugo ng Panginoong Jesucristo na dumanak doon sa krus. Hindi yung kumakanta ka lang, bumibirit ka lang, nag-worship ka. Walang kwenta sa Panginoon yun. Hindi yun yung nais ng Panginoon. Ang nais niya yung tunay na handog. Ihandog mo sa akin yung tunay na handog na hinahanap ko. Ibinigay ko sa iyo ang dugo ko.
Yun yung ibigay mo sa akin. Ipresenta mo sa akin yung dugo ko. Kaya tayo nagpupuri sa Panginoon. Kasi nga, ang ating Panginoon, tinubos tayo sa kasalanan. Hindi tayo nagpapakita ng talento. Kaya huwag natin sabihin sa Panginoon na, Lord, ginawa ko naman ang, yung the best ko. Alam nyo, tingnan ninyo. Masasabi bang worship kapag hindi tayo nag-practice? Sasabihin nyo, walang time. Sabihin niyo, hindi ko alam ang kanta. Maniwala kayo. Kapag kumanta ka ng bago, kinanta mo yan, wala sa puso. Pero kapag alam mo ang kanta, mula sa puso, kahit hindi ka na tumingin sa lyrics. Amen. Pero dahil napaka-responsible natin, walang practice. Sa Panginoon, inihandog niya ang kanyang bugtong na anak na walang kasalanan. Walang batik, walang kasalanan. Perfect! Yung binigay sa inyo ng Panginoon. Bakit hindi nyo maibigay yung perfect na pagsamba? Hindi nyo na kailangan gumamit ng lyrics. Bakit hindi nyo magawang ibigay yung perfect na handog sa Panginoon? Minsan ka lang maghandog. Kailangan nyo pa mag-practice. Araw ng linggo. Gawin niyo yan araw ng Sabado. Amen. Ibig sabihin, napaka-irresponsible ninyo. Ba't di kayo gumawa ng paraan? Ang Panginoon gumawa ng paraan para tubusin kayo. Ibinigay niya kahit niyang buktong na anak niya pa. Ginawa niya yun perfect. Hindi siya nagandog ng tao na makasalanan, kundi anak niya mismo ang ibinigay niya. Yung walang kasalanan, perfect. Kaya nga si Abel tinanggap yung handog niya. Perfect! Hindi yung talento ang nais kong makita sa iyo, kundi yung puso mo mismo. Kung paano ka magsamba. Tignan niyo yung iba nagpupuri. Habang nagpupuri sila, nagdarasal sila. Because nakikipag-connection na sila sa Panginoon. Habang nagpupuri, nagdadram ka, umiiyak ka na. Kasi nga nakikipag-connect ka na sa Panginoon. Habang kumakanta ka dito, umiiyak ka na. Kasi nakikipag-connect ka na sa Panginoon. Habang nagigitara ka, inihahandog ko na sa iyo, Panginoon, ang aking talentong ito, ang aking pagsambay para sa iyo. Amen. Ang pagsamba hindi para sa tao, kundi para sa Diyos. Amen. Kapag responsable natin sa pagsamba sa Panginoon. Minsan lang, sa isang linggo. Huwag natin sabihin, pagod tayo. Biruin niyo, buhay mismo ng Panginoon, yung ibinigay sa Kanya, kasi sabihin natin, pagod tayo. Nagagawa natin gusto natin. Gumigising tayo ng madaling araw para gawin yung bagay na gusto ninyo. Pero sa Panginoon, hindi nyo magawa. Hindi kayo nakukonsensya sa harapan ng Panginoon. Hindi nyo nakikita yung mga bagay na mali sa harapan ng Panginoon. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, unahin nyo yung mga bagay na espiritual. Bago yung mga bagay na naman dahil hindi nyo alam kung kailan kayo kukunin ng Panginoon. Kaya nga sabi ng Panginoon, may 12 oras sa maghapon, sa umaga. Gawin na ninyo ang lahat ng yan. Ibig sabihin, unahin nyo muna yung mula umaga hanggang sa maghapon, bago dumilim. Bago dumilim, saka nyo gawin yung mga bagay na gusto nyo gawin. Pero ang nangyayari, inuunan na muna ninyo yung mga bagay na gusto ninyo. Bago ang Panginoon, pagdating ng araw ng Panginoon, wala na. Sa palagay niyo ba nagiging katanggap-tanggap niya sa harapan ng Panginoon? Nagiging katanggap-tanggap ba sa Panginoon yung pagsamba ninyo? Nagawa niyo lang yung ministry ninyo? Hindi nagiging katanggap-tanggap niya sa harapan ng Panginoon. Hindi yan mabuti. Alam niyo, maraming tao sa impyerno, mga Kristiyano, napunta na sa impyerno dahil sa bagay na yan. Naglilingkod lang sila na walang damdamin. Alam niyo, namuhay ako. Tinraining ako sa simbahan ng mga mahigpit na mga pastor, mga leader. Lagi akong umiiyak. Tinatama ako. Pinapayuhan ako, umiiyak ako. Sabi niya, kanya ka magdasal? Lakasan mo yung pagdarasal mo, sumigaw ka. Lakasan mo, hindi bingi ang Panginoon, pero lakasan mo, ilabas mo sa puso mo pagdarasal mo. Ba't kung nagdarasal ng ganyan?
Magdasal ka na malakas. Ay Diyos, alam nyo, ang daming tao pinagsasabihan ka ng ganun, pero na-realize ko tama siya. Lahat ng payo nila, tinraining ako. Alam nyo, ang totoo, mahina ako sa emotion. Ang sabi sa akin, tandaan mo ito. Mapupunta ka ng impyerno kapag pinagharian ka ng emotion na yan. Tanggalin mo yung emotion na yan. Alam nyo ako kasi, matampuhin ako. Konti salita lang, ayoko na magsipa. Ayoko na sa'yo. Ganun ako. Pero ang sabi sa akin, tanggalin mo yung emotion mo, mapupunta ka ng impyerno. Dahil ang pamumuhay sa spiritual ay may buhay. So ginawa ko, para lumago sa pananampalataya, inaccept ko lahat ng training na mabibigat. Bago ako sumabak sa pagta-translate sa service ng 2 hours prayer. Bago ako sumabak sa worship leader, 2 hours prayer. Pero kayo, hinihigpitan ko ba kayo? Meron ba kayong oras na magdasal? Wala. Meron kayong oras para mamingwit. Pero magdasal, wala. Asan yung time natin para mag-Bible? Wala. Alam nyo, sa simbahan, sino ang pinakauna? Worship leader. Pangalawa lang ang pastor. So, napakalaking responsible ng worship leader. Dahil ang worship leader, siya yung magdadala sa lahat. Kapag hindi niya nadala ang lahat ng iyan mula sa umpisa, paano ang pastor? So, pinaka-responsible dito ang worship leader. Ikaw mismo, dapat mag-pray ka. Alam niyo, bago ako pumasok sa pagta-translate, more than 7 years nag-translate ako sa pastor. Hindi ako marunong mag-Korean. Pero bakit ko nagagawa? Dahil kinakailangan mo mapuspos ng Espiritu Santo. Hindi sa sarili mo, kundi sa kapangyarihan ng Espiritu Santo mismo, kikilos ka. Yan ang sinasabi ng Panginoon na hindi ka magtitiwala sa iyong sarili. Amen. Bakit hindi kayo tumatanggap ng payo? Kasi nagtitiwala kayo sa inyong sarili. Kung gusto niyo lumago sa pananampalataya, makinig kayo sa payo. Amen. Huwag niyong tignan kung anong edad kayo. Ang tignan ninyo kung paano kayo mamumuhay ng tama sa harapan ng Panginoon. Amen. Alam niyo, matindi yung dinanas kong hirap. Ito yung mga pagsubok na dinanas ko kung paano yung mag-build ka ng isang pananampalataya na hindi nagtitiwala sa iyo sarili, kundi maglikom ka ng payo ng ibang tao, payo ng kung paano mamumuhay spiritual. Magtanong kayo kung paano makakapamuhay. Alam nyo, nung nasa Pilipinas ako, lagi nila sinasabi, pwede ba akong humingi ng counseling? Pwede ba akong humingi ng counseling? Sino ba ako para i-counsel kayo? Alam ko, lingkod ka ng Diyos, bigyan mo ako ng counseling. Ang mga tao ay naghahangad ng counseling kasi nga, hindi sila umaasa sa sarili nila, kundi umaasa sila sa Panginoon. Ayaw tayo pinagsasabihan. Ayaw tayo pinagsasabihan. Dahil alam na kaya naman natin mag-drum, kaya naman natin mag-gitara, kaya naman natin umawit. Hindi ganon. Kaya pinagsasabihan kayo kasi may nakikita sa iyo mali. Hindi kayo pinagsasabihan dahil kundi gustong mas lumago pa. Amen. Amen. Palaguin ang inyong pananampalataya. Amen. Kaya nga, kung isipin natin, ayoko na, nagtatampo na ako, kayo na lang gumagano niyan. Bahala kayo dyan. Ayoko na. Alam nyo, huwag nyo sabihin yan. Dahil ang Panginoon na nagsabi, pagpapalain kita batay sa iyong mga gawa, pero tandaan nyo rin na ang Panginoon din na nagsabi, ang sabi niya, kukunin sa Kanya yung ibinigay sa Kanya. Yung isang binigay sa Kanya na talento, ay kukunin pa rin. Aalisin sa Kanya ang meron pa, na inaakala niya meron. Kaya huwag kayo magmamalaki sa harapan ng Panginoon. Ayoko na magliko. Sige, kayo na magaling. Huwag niyo sasabihin sa harapan ng Panginoon yan. Dahil kukunin sa iyo talaga ng Panginoon. Bibigay sa iba. At pati yung inaasahan mong buhay na ulang agad, na dapat sana para sa iyo, kukunin ng Panginoon.
Kaya huwag kayong magmamalaki. Kung anong ibinigay sa iyo ng talento ng Panginoon, kung ano ang nasa ministry mo, pagyamanin mo yan. Makipagrelasyon ka sa Panginoon. Paglaguin mo yan sa harapan ng Panginoon. Kung anong pangako mo sa Panginoon, tuparin mo. Yan ay pananampalataya sa Panginoon. Kaya nga sabi ng Panginoon, unahin mo ako, pagpapalain kita. So makikita sa atin, kung talagang inuuna natin ang ating Panginoon, sa kabila ng mga pagsubok na meron tayo, kung uunahin ba natin ang Panginoon o hindi. Uunahin natin, ireklamo muna yung mga problema natin sa harapan ng Panginoon. Kaya nga, sa harapan ng Panginoon, huwag tayong magmamalaki. Amen. Sa harapan ng Panginoon, magpakbaba tayo. Amen. Kung pinagsasabihin naman tayo, i-accept natin ito. Amen. Ito'y karunungan ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. Maniwala kayo, lalago kayo sa pananampalataya. Kung kayo tumatanggap ng payo ng ibang tao. Ako, mga tao matatanda sa akin, humihingi sila ng payo. Kinikilala nila na aking tagapagpahayag. Dahil yun ang paniniwala nila. Pero kung iisipin ninyo, matanda ako sa iyo. Bakit mo ko sinasabihan ng ganyan? Huwag tayong magmamataas. Dahil alam ng Panginoon yan. Kaya nga sa pagpupuri natin, tumangis ka. Kahit nagdadaram ka, nagigitara ka, tumangis ka, umiyak ka. Alalahanin mo yung ginawa ng Panginoong Jesucristo para sa iyo. Amen. Huwag mong isipin yung nota, huwag mong isipin kung paano maabutin yung nota na yon. Huwag mong isipin yon. Ang isipin mo, Panginoon, kung paano mabibigyan ng kaluguran, kung paano mo siya mapupurihan, mapapasalamatan, yun ang isipin mo. Yun ang tama sa harapan ng Panginoon. Kaya nga, napakalaki ng habag ng Panginoon para sa atin. Napakalaki, kaya pasalamatan natin ang ating Panginoon. Kaya nga sabi ng ating Panginoon, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang handog ng Diyos sa atin. Ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na banal. Amen. Handog na banal ang gusto ng Panginoon. Ito isang buhay na handog. At sabi niya, ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. So yun pala yung tamang pagsamba sa harapan ng Panginoon. Yung maging humble tayo. Ihandog natin ang ating sarili bilang handog na buhay. Hindi yung talento natin. Hindi yung talent. Kundi tayo mismo, yung sarili natin, yung puso natin. Dahil ang Panginoon, inihandog niya ang kanyang buktong na anak para sa atin. Tayo man ihandog natin ang ating sarili para sa Kanya. Kaya nga sabi niya dito, dahil ang anak na tinutukoy niya ay tao, naging tao rin si Jesus. At tulad nila ay may laman at dugo. Ginawa niya ito upang sa pamagitan ng kanyang kamatayan, ay mawasak niya ang kapangyarihan ng dyablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. Tignan ninyo. Ginawa ng Panginoon, dahil tao yung mga nagkasala, ginawa ng Diyos na magkatawang tao din. Yung kanyang buktong na anak. So, perfect yung handog na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. Kaya nga sabi ng Panginoon, subalit darating na ang panahon na ngayon na nga, na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. So, ibig sabihin nun, sa Espiritu at katotohanan, small Espiritu, ikaw yun. Yung katauhan mo mismo na nagtatago sa inyong katawan. Yung Espiritu. Yun ang tinutukoy ng Panginoon. Espiritu at katotohanan. Ang katotohanan dito ay yung Espiritu Santo. Yun ang nais ng Panginoon na pagsamba. Sapagkat ganyan ang uri ng pagsambang kinalulugdan ng Ama. Ang Diyos ay Espiritu. Kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. So ang Diyos ay Espiritu, dapat sambahin natin siya dito, sa puso. Amen. Hindi sa katawang lupa at hindi sa nais lang natin na talento. Kaya hindi tayo kumakanta ng kung saan tayo, ito yung gusto ko, ito yung ano ko, ito yung may kanya-kanya kasi ng talento yung tao eh, kung paano niya, may nagrarap, yung style ba ng tao ba, o pagkanta, hindi ganoon. Alam nyo, worship leader ako, 1 week, nagpe-pray ako, para makuha kung anong kantang ibibigay sa akin ng Panginoon. Hindi ako pumipili ng kanta. Kundi 1 week ako nagdarasal sa Panginoon para makuha yung kanta. Pwede ko naman piliin, Lord, itong gusto kong kanta. Itong kantang gusto ko, ito yung aawitin ko. Pero hindi. 1 week ako magpe-pray para sa kanta
anong aawitin ko para sa iyo? Yung tamang handog para sa iyo. Anong Panginoon? Lord, tulungan mo ako. Please, ibigay mo yung kantang iaawit ko para sa iyo. Hindi yung magsa-search ka ng kanta. Searching. Ito bago to. Ito maganda to. Ito, bagay to sa boses ko. Hindi ganun. Kung nagtitiwala ka sa iyong sarili, ganun ka. Pero kung nagtitiwala ka sa Panginoon, aasa ka sa panalangin. Amen. Hihipuin ng Panginoon ang puso mo kung anong kantang aawitin mo. Kahit paulit-ulit pa yung kanta na yun, basta ito ang gusto ko marinig para sa araw na ito. Ang Panginoon ang mag-choose ng kanta. Hindi ikaw. Kaya nga ang Panginoon ay pumili siya ng worship leader. Napaka-perfect. So, ibig sabihin, sa pagharap mo, dapat ready ka na. Hindi yung hindi mo pa alam ang kanta. Hindi yung papractice mo pa. Hindi yung titingin ka pa kung ano yung chords. Dapat ready ka na. Kasi nga, ibinigay na sa iyo ng Panginoon, alam ng Panginoon, magagawa mo yan kasi ang Panginoon mismo pumili niyan. Pero kung ikaw ang pumili niyan, kakapain mo yan. Wala yan sa puso. Pero sa pananampalataya, umasa tayo sa Panginoon, huwag sa sarili. Amen. Kaya nga dito sa loob ng simbahan, nakikita rin kung paano yung labanan ng pananampalataya. Sa labas, problema. Pagdating dito, kung paano tayo maglilingkod sa Panginoon. Amen. Kapwa pananampalataya, pagdating dito, pananampalataya pa rin ang lalabas. So, sinasabi ko ito sa inyo, para yung pananampalataya is lumago. Pagdating sa labas, kaya na ninyo. Kung dito pa lang hindi ninyo kayang sundin, paano pa sa labas? So dito, paglaguin niyo yung pananampalataya ninyo. Paglabas ninyo, nakaranda ka na. Ready ka nang sumabak sa mga pagsubok. Hindi yung dito pa lang, sablay ka na. Pagdating pa sa labas, sablay pa. Dito, dapat matatag ka na. So paano ka tatatag sa pananampalataya? Buksan mo ang puso mo, makinig ka sa payo. Yun ang tunay na lingkod ng Diyos. Sabi ng Panginoon, nag-aaway yung mga apostol. Sino sa amin ang pinakadakila? Hindi ganyan ang dapat niyong isipin. Kung gusto niyo maging dakila, magpakababa ka. Para itaas ka. Sapagkat ginawa yan ng Panginoong Jesucristo, hinugasan niya yung mga paa ng mga apostol. Nagpakababa, bilang Diyos, nagpakababa, naghugas ng paa ng mga apostol. Sabi ni Jesus, ginawa ko yan para gawin yung halimbawa sa mga kapatid ninyo. Pero kanya-kanya tayo. Hindi kayo nagpa-practice. Walang Bible study, walang prayer. Kanya-kanya. Paano yung maituturing na lingkod kayo ng Diyos? Hindi yung katanggap-tanggap sa harapan ng Panginoon. Baguhin ninyo. Baguhin ninyo yung pananampalataya nyo, yung routine ng inyong pananampalataya. Kung gusto nyo maging katanggap-tanggap sa harapan ng Panginoon, yung ginagawa nyo pagsamba, yung ministry ninyo, baguhin nyo muna ang sarili ninyo. Sumunod kayo sa payo. Hindi lang sa akin, kundi sa salita ng Diyos. Dahil yan ang magbibigay sa inyo ng paglago sa pananampalataya. Kaya nga, dito, ibinibigay sa atin ng Panginoon. Ang sabi niya, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kahit ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Upang ang sino man, kayo yun. Bahala kayo kung kayo sasampalatay, pero ang sino man, pero kayo, kilala ninyo ang Panginoon. Ang sino man sa inyo sumampalatay sa anak ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi siya mapapahamak. So manalig lang kayo sa lahat ng problema na meron kayo. Manalig lang tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Ang Panginoon ay tutugon para sa atin. Ito ang pangako niya para sa atin. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. Mga planong hindi ninyo ikasasama. So napakabuti ng Panginoon. Mga planong hindi ninyo ikasasama, kundi sa inyong ikabubuti. Yun ang plano ng ating Panginoon. Ito yung mga plano magdudulo sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Binibigyan kayo ng Panginoon ng pag-asa. Minsan, dadali tayo sa isang daan na napakasakit para sa atin. Pero yun ay kabubuti pala natin. Yun ay plano ng ating Panginoon para tayo magkaroon ng pag-asa. Pag-asa sa buhay na walang hanggan. Kung maganap na ito, sabi niya,
tayo tatawag at lalapit at dadalangin sa Kanya, diringgin naman niya tayo. Kung lalapit lang tayo sa ating Panginoon, diringgin niya tayo. Kapag hinanap ninyo ako, ako'y inyong matatagpuan. Kung buong puso ninyo ako, hahanapin. So hanapin natin ang ating Panginoon. Kung dumaranas man tayo ng pagsubok, hanapin ninyo ang Panginoon. Hanapin niyo siya, matatagpuan niyo siya. Tumawag kayo, papakinggan kayo ng ating Panginoon. Yun ang nais ng ating Panginoon. Pangako ng Panginoon, lahat ng mga nangyayari sa inyong buhay, yan ay kaloob ng Panginoon para sa ikabubuti niyo. Para hindi kayo magtiwala sa inyong sarili. Amen. Yan ang title natin sa araw na ito. Tayong lahat ay magdasal. Tayong lahat ay tumawag sa Panginoon. Ipagsisi natin na tayo ay nagtitiwala sa sarili natin. Nagiging mataas na pala tayo. Di natin alam, nagmamataas na tayo. Pinapalo tayo ng ating Panginoon sa pamagitan ng mga pagsubok sa buhay natin.